alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. At wag na tayong maghanap pa, kundi tayo'y laging magpuri at magpasalamat sa Kanya. Ang promosyon po nasa problema. Kaya walang anak ng Diyos na hindi daraan sa problema. Ngayon, yung ayaw na dumaan ng problema, ayaw niya ng promosyon. Nasa krisis po ang pagtatagumpay. Kaya habang dumaraan ka sa iba't ibang pagsubok, iyo pong tandaan, you are on the way to your next triumph. Atin pong tignan yung nauna na isang stanza. Nais kong ika'y maranasan. Tibok ng puso ko, ikaw lamang. So pansinin po natin, simple lamang po ang buhay. Kailangan tibok ng ating puso ay tanging siya lamang. Kaya kahit anong nangyayari sa atin, sa halip na reklamo, pagsamba ang iyong gawin. Kapag hindi dumating yung iyong inaasahan, huwag mo nang hanapin yung hindi dumating, sambahin natin ang Diyos. Pero po, napakaganda nito, tibok ng puso ko'y ikaw lamang. Ngayon, bukas, kailanman. So, sa lahat ng nangyayari, ano ang iaalay natin sa Kanya? Pagsamba. At pag sinasamba natin siya, ito po, ngayon lang ang Biyernes na 5 oras kaming naglakbay. At kahit saan kami dumaan, stand still po ang mga sasakyan. Wala akong magagawa dahil ang Diyos sa iyong suliranin, nandun siya. Sa lahat ng hindi mo maintindihan, nandun siya. Kaya ano ang gagawin mo? Sambahin siya. O Diyos naming Ama, ang katapatan mo ay di nagmamaliw at di nagbabago. Kami buhay dahil sa iyong pagsasagawa ng iyong sinabi. Dahil ika'y tapat, kaya ang mga pangako mo ay iyong isa sa katuparan. Kaya tulungan mo kami sa uri ng buhay na matibay sa pagtitiis at paghihintay. At sa takdang oras, lahat ng iyong pangako na aming tinayuan ay iyong isasagawa sa amin. Hindi kami, kundi ikaw ang magsasagawa. Kaya kami ay nagpupurit, nagdidiwang ngayon sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. At ang bawat isa ay nagsabi ng Amen. At ang titulo ng mensahe, Cleanliness is next to godliness. Narinig niyo na po yun? So pag ang isang tao'y maka-Diyos, ang kasunod ay kalinisan. Manalangin tayo at hilingin natin sa banal na Espiritu na tayo ay turuan at isiwalat ang katotohanan upang ito ay matanim sa ating puso. Banal na Espiritu, ikaw ang kapangyarihang tumatrabaho sa amin. At walang isa man sa iyong kinakasihan ang hindi magtatagumpay. Dahil sa iyo, kami ay walang talo. Dahil sa iyo, Banal na Espiritu, higit pa kami sa mananagumpay. Dahil ikaw ang laging nagpapaalaalang si Kristo ay nasa amin. At kami ay laging magiging mapagtagumpay. At ikaw ang nagdudulot sa amin ng paninindigan na mabuhay sa pananalig. Kaya turuan mo kami at tulungan na maging malinis sa lahat ng panahon. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Kaya kung papansinin po natin, ang kasunod ng pagkamaka-Diyos, kaya cleanliness is next. So, ang pagiging malinis sa espiritu, kaluluwa at katawan, ay ang pagiging mahilig sa Diyos. Yun pong godliness,
mahilig sa Diyos. At ako'y naniniwala na may hilig ka sa Diyos, pero kaiba po ang mahilig. Yung may hilig ay paminsan-minsan lang, pero yung mahilig, payag po ba kayo na ang may hilig ay yun lamang panakanaka ang kanyang hilig sa Diyos. Pero ang mahilig sa lahat ng oras, Diyos ang kanyang iniisip at Diyos ang kanyang tinatawagan. Yan, napakahalaga po na iyong intindihin ang bawat isa. Lahat po ba ay born again na? Lahat po ba ay nagsuko ng buhay at tinanggap si Jesucristo ang kanyang sariling tagapagligtas? At kung ya'y totoo sa bawat isa, ikaw ay malinis na. Subalit atin pong unawain, sa talinghaga ng maghahasik, 4 ang uri ng lupa. Tabing daan, batuhan, dawagan, at matabang lupa. At yun pong lupang tinutukoy doon sa talinghagang yun ay ang puso. Ang batuhan, narinig ang salita at matapos marinig, nakalimutan dahil yun ay inagaw ng kaaway. Ang tabing daan ay nakarinig ng salita ng Diyos at naging maligaya, subalit pagkalipas ng ilang panahon, nakalimutan na rin niya ang salita ng Diyos. At meron namang nakapagpatuloy ng maraming taon sa alab sa Diyos, subalit dahil sa kakapusan ng pera, dahil sa kawalan ng maraming bagay sa kanyang buhay, inasikaso niya ang magkaroon ng mga bagay na wala siya. At sa paggawa, nakaligtaan niya ang Diyos. At ang Diyos ay pinasusunod na lang niya sa kanya at hindi na ang Diyos ang kanyang sinusundan. Napakaliwanag. Una at higit sa lahat, hanapin ninyo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran at hindi kayo magkukulang. Yan po ang ibig sabihin, at ang lahat ng bagay ay idaragdag sa inyo. Kaya ang sisiyasatin natin kapag tayo'y kinukulang ay ang atin pong pangunahing hinahanap. Kailangan pong 100% ay ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran ang pangunahin sa ating buhay. Yan, napakahalaga po na iyong mapagtanto. Ito ang isang talinghagang ikinuwento ng Panginoon sapagkat pag siya nagtuturo, kanyang sinisingitan ng talinghaga. At ating pag-usapan itong talinghagang ito at ito'y nalalaman ko na makatutulong sa lahat sa atin. Sa Matthew 12, verse 43. 43 hanggang 45. Basahin natin. When the unclean spirit is gone out of a man, he walketh through dry places, seeking rest, and findeth none. Then he saith, I will return into my house from whence I came out. And when he is come, he findeth it empty, swept, and garnished. Then goeth he, and taketh into with himself 7 other spirits, more wicked than himself. And they enter in and dwell there, and the last state of that man is worse than the first. Even so shall it be also unto this wicked generation. Bakit po kaniyang sinabi ang talinghaga sa wicked generation? Ang wicked generation po, ang ibig sabihin ay lahi na hindi sinasangguni ang Diyos.
Ang wicked generation po ay mga tao na ang sinusunod ay ang kanilang ibig. Wala silang pakundangan sa paggalang sa Diyos. At sila'y nabubuhay based on their terms and purpose. Kaya nga, kailangan na tayo ay makapagpatuloy dun sa ating naging kalagayan nung tayo ay maborn again. Ano ba ang kalagayan mo nung ikay maborn again? Tignan natin sandali sa 2 Corinthians 5:17. At ang sabi po dito, therefore if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new. So ikaw at ako, nung araw na maborn again tayo, anong araw mo tinanggap sa Jesucristong iyong Panginoon? Nung araw na yun, ikaw ay bago ng nilalang. Hindi ka na yung dating ikaw. At kung titingnan natin ang dati nating pagkatao, so kailangan po tayo nakatuon na, hindi doon sa dati, kailangan tayo nakatuon na doon sa bago. Ano ba yung ating dati? Sa 1 Corinthians 6, atin pong usisain kung ano yung ating dating buhay. Sa verse 19, ano po ang sabi ron? What? Know you not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which you have of God, and you are not your own? So mula po nung tayo'y mapuspos ng banal na Espiritu, pagkatapos nating ipanganak na muli, ang may-ari na sa ating katawan, sino raw may-ari? Ang banal na Espiritu. Kaya dahil siya ang may-ari sa aking katawan at sa iyong katawan, kailangang ikaw ay nagbababala doon sa may-ari. Wala na tayong kalayaang personal, bagamat malaya tayong makapamumuhay, pero sa patnubay ng banal na Espiritu. Sa verse 9, iurong natin ng ilang talata. Know you not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Be not deceived, neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor abusers of themselves with mankind, verse 10, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners shall inherit the kingdom of God. Verse 11, and such were some of you. Alinman doon sa 9 and 10, makikita mo po yung dati mong buhay. Kaya kung titingnan natin, ibalik natin sa verse 9 at tingnan natin kung ano yung buhay natin dito. So, ano po ang sabi rito? Fornicators, idolaters, adulterers, effeminates, abusers of themselves with mankind. So, iyo pong siyasatin kung alin dyan at kung wala, good for you. Pero kung meron, ay mag-isip-isip ka po para maintindihan mo kung paano ka naging malaya. Sa verse 10, ano po ang sabi doon? Ayan, so makikita natin dito kung ano tayo at ano ang ating ginagawa noon. Kaya't ang mabuting balita sa verse 11, bagamat tayo ay merong ginawang katulad alinman doon. And such were some of you, but you are washed. Yun po ang maganda ng maborn again tayo. Tayo ay, ano ba sa Tagalog ang washed? Tayo'y pinaliguan, tayo ay hinugasan, tayo'y lininis. But you are sanctified. Nang ibig sabihin, ikaw ay inihiwalay sa karamihan. Yun po ang sanctified, to set apart. But you are justified. So was sanctified, justified in the name of the Lord Jesus. Yun pong justified, tinanggap tayo bilang tayo.
Sapagkat kaya tayo'y tinanggap na matuwid. Justification, ang ibig sabihin, ginawa tayong matuwid hindi dahil maganda ang ating ugali. Ginawa tayong matuwid dahil sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa kapangyarihan ng Espiritu ng ating Diyos. So, pansinin po natin, ikaw ay hinugasan, ikaw ay nilinis, at ikaw ay nihiwalay, at ikaw ay pinabanal, at ikay matuwid sa pangalan ng Panginoong Hesukristo in the name of the Lord Jesus and by. So, ang tumatrabaho po nitong ating magandang kalagayan ay ang banal na Espiritu. Yan napakahalaga na iyong maintindihang mabuti. Bakit ginamit ng Diyos itong talinghaga sa pagtuturo niya sa kanyang mga alagad sa Matthew 12? Bakit po niya ginamit ito? Sapagkat yung atin po titignan, yung mga kasalanang nasa 9 and 10, ito ay galing sa dyablo. Ang lahat po ng kasalanan ng author ng kasalanan na yan, dyablo. Kaya, nung panahong una, tayo'y kampo ng dyablo. Nung panahong una, tayo ay malayo sa Diyos. Pumayag man o hindi tayo, tayo po ay hintil at tayo'y kampon ng dyablo. Pero nung tayo'y ipanganak na muli, tayo po ay tinanggap at ginawang anak ng Diyos. At ikaw at ako, mula nung araw na tayo ma-born again, walang anumang palatandaan na tayo nagkasala. Kaya kailangang tayong matalino dahil nung araw na ma-born again tayo, napakalinis natin, napakabanal natin dahil sa pangalan ni Jesus at sa paggawa ng banal na Espiritu. Pero pag nagpabaya tayo, malinis na tayo, pero kapag wala kang ginawa, kaya doon sa awitin, nais kong ikaw ay maranasan. Kailangang meron kang gagawin matapos na ikaw ay hugasan, matapos na ikaw ay ilipat sa kabanalan, matapos na ikaw ay maging walang kapintasan sa kanyang kaharapan, kailangang meron tayong ginagawa. Dahil kung hindi, dito sa talinghaga, hindi mapalagay yung diablong umalis. Isa lang yung diablo. Pero nagtangka siyang bumalik doon sa kanyang pinanggalingan. Ang tawag po doon ay balik sa dating ugali, BSDU. Huwag po atin po agad kansilahin yun, at atin po agad na talian yun at huwag nating hayaang makalapit sa atin. Hindi na ako babalik sa dating ugali. Sabihin mo sa iyong katabi, never. Hindi na ako babalik sa dati kong ugali. Dahil kapag babalik tayo sa dating ugali, ano ang talinghagang ito? At yung isang diablong umalis at naging malinis yung lalaki, walang ginawa yung lalaki. Malinis nga siya, pero walang ginawa. Anong ginawa nung isang diablo? Nagsama ng 7 na mas masama pa kaysa kanya. At kung makikita mo, may isang kwento, si Leonardo, and this is true story, si Leonardo da Vinci ang gumuhit ng Last Supper. At matagal, mga ilang taon niya itong iginuhit at hindi niya matapos-tapos dahil kumukuha siya ng modelong malalarawan kay Pedro, so siya pumili. At kailangan ding meron siyang modelo na kalarawan ng Panginoong Jesus. So nakakuha siya ng modelo, this is true story, na drawing niya si Jesus sang-ayon sa paliwanag ng Biblia. Nakakuha siya ng lalaki na halos ay katulad ng sinabi ng Biblia ang
pagmumukha. Nakakuha siya ng 11 doon sa 12. At ang naging problema niya, sa dami ng kanyang pinuntahan, wala siyang makitang kamukha ni Judas. Mabutit natapos na yon, baka pumunta rito sa atin at maghanap ng modelo. Pero natapos na, kaya wala na ang Judas. Ano po? So ngayon, sa tagal ng panahon, nabinbin yung pagtatapos ng Last Supper. True story po ito. At isang araw, dahil naghahanap siya ay sa mga painuman kung saan may mga masamang gawain, doon siya umiistambay at naghahanap ng mukhang Judas, wala siyang makita. At isang araw, may nakita siya at ang sabi niya, ito ang modelo ko para kay Judas. At kinontratan niya, pwede bang i-drawing kita doon sa aking obra maestrang tinatapos? At ang sabi, opo, pwede po. At naiguhit niya ang lalaking kamukhang-kamukha ni Judas. At matapos, ang sabi niya, tapos na, salamat at dumating ka, humagulhol ngayon yung lalaki. Humagulhol yung lalaki ng sobrang pagluha. At ang sabi niya, bakit ka umiiyak? Mabuti nga. Bibigyan naman kita ng ating kasunduan. Hindi po yun. Hindi niyo po ba ako kilala? Hindi ko nga ikaw kilala, kaya nga kituha kita na modelo ni Judas. Ako po yung modelong si Jesus. Isang tao pala, yung modelong Jesus, naging modelong Judas. Kaya, pakaiingat ka. Baka ikaw ay katulad ni Jesus. Kaya magpatuloy tayong katulad tayo ni Jesus. Huwag tayong malalaglag sa mukha ni Judas. Hindi, totoo po ito. We are laughing at this time, pero pwede pong mangyari. At bakit pwedeng mangyari? Tignan mo kung ikaw ay maalab na magbasa ng Biblia. Kaya kailangan po na yung ating malinis na kalooban ay ating alaga at ipagpatuloy na malinis. Kailangang ikaw ay magsanay na makita ang mukha ng Panginoon araw-araw. Hello. Kailangan ikaw ay makagawa ng kahit maliliit na kabutihan. Kami ay naglalakbay kahapon papunta ng Quezon at napadaan kami sa San Pablo City. At dahil pasadong alauna na, nagtanghalian kami sa isang kainan. At doon sa kainan ay merong tinidor pero walang kutsara. At sabi nung waiter, meron naman po diyang plastic. Maganda nga yung plastic, pero pag manok ang kakainin mo, ang hirap na, pag minsan napuputol yung plastic, payag po ba kayo? At sabi ng aking asawa, pagkalipas ng ilang minuto, uy, may spoon na, nakita niya na nagdala na yung waiter. So tumayo ako. At kumuha ako ng, ilan ang kukunin ko, kami mag-asawa, ilan ang kukunin ko? 2, pero ang kinuha ko 4. Pinuntahan ko yung lalaking aking nakasabay na kukuha ng spoon. At sabi ko, Brad, ito ang spoon mo, may spoon na ako. Bakit ko ginawa yun? Hindi ko naman siya kilala. At pagkatapos namin kumain, lumapit sa akin, nagpakilala. Nagtanungan kami at kami nagkakilala. At bakit kami nagkakilala? Dahil sa isang maliit na mabuting gawa. Kaya nais kong iyong intindihing mabuti, kailangan araw-araw nakikita mo ang Panginoon. At ang Panginoon nasa mga basurero. Ano man ang ginawa mo sa mga abang mong kapatid, ginawa mo sa akin. Kaya kung may taong darating sa iyo na hindi mabango ang amoy, huwag kang magtatakip ng ilong. Magpuri ka lang sa Diyos. Because God is ushering and orchestrating a promotion for you. And the person that might come to you in the guise,
God has so many disguises. Marami pong balat kayong katauhan ng Diyos na pagminsan na hindi mo namamalayan, Diyos pala yung iyong kaharap. Kaya nga po ating unawain, kailangan ikaw ay mahilig sa Diyos. Hindi mahilig, kundi mahilig sa Diyos. At huwag kang tikom ang palad. Kanina may pumunta sa bahay. Pag ikaw po'y pagpapalain ng Diyos, may darating na may dala ng iyong pagpapala. At siya'y sabik na sabik at meron daw siyang pagpapala. At idinalangin ko siya at ito ang aking panalangin. Panginoon, lalong palakihin mo po ang kanyang pagpapala dahil siya po ay bukas ang palad. At ako'y naniniwala na dadaloy ng sagana iyong pananalapi sa kanyang buhay. At sabi ko sa kanya, eto kako, nagtanghalian kami sa bahay, eto kako ay gripo. May makukuha ka bang tubig pag nakasara yung gripo? May makukuha ka po bang tubig pag nakasara yung gripo mo? Wala. Pero naniniwala ka bang may tubig yung linya ng iyong gripo? Ganon din po ang relasyon sa Diyos. Kapag bukas ang palad mo, tuloy-tuloy naaagos ang pinansyal, material, lahat ng pagpapala ay tuloy-tuloy na dadaloy. Dahil ang pagtulong sa dukha ay parang pagpapautang sa Diyos. Kaya habang tumutulong ka sa mga kapuspalad, hindi po sa tamad, sa kapuspalad. At kanina, habang kami paiwas-iwas sa mga mahigpit na trapiko, ako'y inggit na inggit doon sa isang mama. Naglatag ng kanyang tinitiklop na higaan, humiga siya at nagtakip na. Sa tabi po ng bangketa, nagtakip na. Sabi ko, grabe ito, napakaligaya nitong taong ito. At maraming natutulog sa malambot na higaan pero hindi makatulog. Ano po kaya ang dahilan? Kaya kailangan magsiyasa tayo. Cleanliness is next to godliness. Kailangan maglinis tayo ng ating budhi, ng ating isipan, at ng ating puso. Kaya yung inaawit natin, a pure heart, that's what I long for. At ating unawain, create in me a clean heart, O God, and renew my spirit. And then, do not take away thy Holy Spirit from me. Huwag mo munang pag-ubusan ng isipan ng iyong problema. Magbabad ka muna sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaya marami ang hindi makapagtagumpay dahil nakasentro sila sa problema at hindi sa panggagalingan ng kalutasan. Ang may dala ng lahat ng kalutasan ay ang banal na Espiritu. Kaya nga iyong intindihin paano mo lilinisin ang iyong budhi, ang iyong isipan at ang iyong puso. Pure heart, clean mind, clear conscience. Dahil baliwala po ang pagbabasa ng Biblia at baliwala ang aking pangangaral kung ako ay hindi manggagawa nung salitang aking ipinangangaral. At kung kayo naman ay tagapakinig lamang at hindi rin manggagawa nung inyong naririnig na ipinangaral, baliwala rin ang iyong pagpapakasakit. Kaya nga ang nakikinig ng salita ng Diyos at hindi ginagawa ito, dinaya niya ang kanyang sarili. Sino ang dumadaya sa isang tao ang mismong ang kanyang sarili kapag hindi niya isinagawa ang salitang kanyang naririnig? Para po sa pagpapatuloy ng programang ito, kailangan po namin ng inyong panalangin at pinansyal na suporta. Sa bawat kaloob ng inyong ipapadala, anuman ang halaga, bibigyan po namin kayo ng anointing oil bilang pasasalamat sa inyong pagtulong at pagsuporta sa Greg Durante Ministries. Kaya kailangan magsanay ka po
Dahil yung likha ng Diyos at hanggang matapos ko ang paglilinis at nung matapos ako, saka nagpakita ang araw. You have that power and authority. Pero kailangan may dalisay kang puso. Na kahit ikaw ay pinagagalitan, tahimik kang pinakikinggan mo lamang kung ano man yung sinasabi sa'yo. At pag kaya kang ituwid, naku, napakalaki ng pagpapalang iyon tatanggapin. Ang nagpapatuwid ay matalino. Sabihin mo sa iyong katabi, magpatuwid ka pag mali ka at ikaw ay uunlad at pagkakatiwalaan ka ng malaking kayamanan ng Diyos. Ngayon, ano po ang ating gagawin sa ating paglilinis? Alam niyo ba kung paano magiging malinis ang iyong budhi? Malinis ang iyong isipan at dalisay ang iyong puso. Paano? Unang hakbang. Sa Psalms 119 verse 11, ito po'y alam na natin. Pero ang pinakamahalaga pa rin ay tayo ay banal sa harapan ng Diyos. Thy word have I hid in mine heart, that I might not sin against thee. So saan niya itinago ang salita ng Diyos? Sa puso. Bakit po sa puso? Upang hindi ako magkasala laban sa iyo. So maliwanag po na ang kasalanan ay nagbubuhat sa puso. Out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Sangayon sa mayamang nakatago sa puso, ang nguso ay magsasalita, ang bibig ay magsasalita. So, paano magiging dalisay ang ating puso? Paano magiging dalisay at malinis ang ating isipan at maliwanag ang ating budhi? Psalms chapter 1, verse 1. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. So para ikaw ay manatiling malinis at nasa kabanalan, iwasan mo ang mga di mahilig sa Diyos, ungodly. Iwasan mo ang mapagmataas at mayabang, sinners. At iwasan mo yung nangungutya ng kapwa-tao niya. Yung mapamintas, iwasan mo siya dahil nakakahawa ang masamang ugali. Pero ang kabanalan, hindi po yan nakakahawa because that is from the heart. Sin is contagious, but holiness is not contagious. It is start in the heart. Sa puso po nagsisimula ang kabanalan, kaya hindi ito makakahawa. Dahil kung nakakahawa ang kabanalan, ay ang lahat ng tao ay banal na. Pero hindi po nakakahawa ang kabanalan dahil ang umpisa ng kabanalan ay mula sa puso. So, dito po'y makikita natin ano ang ating kukunan ng ating mga pagpapasya. Verse 2. But His delights. His delights. So, ibalik natin sa verse 1. Blessed is the man. So, ang taong pinagpala, ang taong maligaya, ang taong nasa kapayapaan at kapanatagan, iniiwas niya ang kanyang sarili sa tatlong uri ng taong ito. At pangalawa, ano ang sabi sa verse 2? But His delights. So ang kaniyang kaligayahan, ang kaniyang kasiyahan ay sa batas ng Panginoon, at sa batas ng Panginoon nagbubulay siya araw at gabi. Hindi po ginamit ay or, ang ginamit po'y end. Ibig sabihin, araw at gabi, laging ang salita ng Diyos ay nasa iyong isipan. At paano po ito mangyayari? Magsasanay po tayo.
na magbulay sa salita ng Diyos at ang salita ng Diyos ay makikita natin sa iba't ibang kapaliwanagan. Pero pag binulay natin ang salita ng Diyos sa Joshua 1:8, ano ang mangyayari? Magiging maunlad ang iyong daraan ng landas at maaabot mo ang mabuting tagumpay. This book of the law shall not depart out of thy mouths. Ibig sabihin ay kabisado mo ang salita ng Diyos. But thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein, for then thou shalt make thy way prosperous. Sino raw ang gagawa ng iyong landas? You. In what way? By meditating on the Word of God, day and night. And then, so pansinin po natin, for then, yun pong word na then ay napakalaki. Dahil yung then ay matapos nating gawin ang kasunod. So, cleanliness is next to godliness. And then, prosperous way will commence to follow if you are meditating on the word. And meditation is to observe that you may be able to do. Amen po ba? Kaya po may mga taong ikaw ay iniinis para ikay sanayin ng pagtitiis sa taong nakaiinis. Patience comes from tribulation. And when you are patient in the midst of tribulation, you will have an experience. And when you have an experience, you will have hope in God. Nakukuha niyo po? Hindi po napakahalagang alam mo lahat ng tungkol sa mga talata. Nilait si D.L. Moody ng mga mahuhusay na theologian. At ang sabi, your grammar is not right. You have wrong grammar. At ang sabi ni D.L. Moody, with your right grammar and with your right speaking, how many souls were saved in your right grammar? Hindi po nakaimik yung theologian na lumait sa kanya. Sapagkat si D.L. Moody, sa kanyang simbahan sa isang lugar sa Amerika, hindi pa nagsisimula ang gawain, puno na yung simbahan. Nasaan si D.L. Moody? Siya po ay nasa kanto-kanto. At nangangaral na siya ng salita ng Diyos, kaya yung mga na-born again, sila ang pumapasok doon sa simbahan. Amen po ba? So, kahanga-hanga. Pero, kung gagawin natin ang ipinagagawa sa atin ng Diyos, magiging ka rin kahanga-hanga. Sapagkat wala pong duplication. May gagawin ng Diyos sa iyo na original na para sa iyo. Ay, pag gumaya ka tayo kay D.L. Moody, tayo ay hindi makakaabot. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, hindi kayo makakahigit sa inyong Panginoon. Makakapantay pero hindi ninyo mahihigtan. Kaya, huwag ka nang gaya-gaya. Pakinggan mo kung ano ang pinagagawa sa iyo ng Diyos at gawin mo yung pinagagawa ng Diyos sa iyo. Kung ano ang style mo, yun ang gamitin mo sapagkat dun ka sanay. Amen? Huwag nang kung sino-sino pa ang iyong tinutularan. Kaya napakaganda pong ating maintindihan. So ano po ba ang salita ng Diyos? Pag binasa mo ang salita ng Diyos, ito ang salita ng Diyos, James 1:25. Ang iyong titingnan doon ay yung gawain na nandun sa pangako ng Diyos. But whoso looketh into the perfect law of liberty and continueth therein, he being not a forgetful hearer, but a doer of the work, this man shall be blessed in his deed. At napatunayan ko po dahil doon sa aking napag-aralang aklat, the best way to make your memory keen and strong, make a Bible study. Hindi ninyo narinig. Magturo ka ng Biblia.
At yung iyong itinuturo ay hindi mo na makakalimutan. Through the years since 1979, ako'y laging nagtuturo ng Biblia. At sa katuturo ko, ay nahiya na ako sa Diyos dahil before I am a teacher, pero a teacher without applying what he taught is just a mere professor. Ang isang tagapagturo na hindi, yung mga professor, hindi naman nila alam gawin eh. Yung mga design na sa engineering, hindi nila kayang gawin yun dahil wala silang karanasan sa field. Eh, ang sabi nung din na aming teacher sa engineering, ang sabi niya, theory is good. But when you are in practice, 10% of theory, 90% of perspiration. Dahil paano mo iaangkop yung design sa pag nasa gawain ka na? Nakukuha niyo po. So paano mo maipapaliwanag ang salita ng Diyos kung hindi nakikita sa iyo ang salita ng Diyos? Kaya nga ating intindihing mabuti, he being not a forgetful hearer, but sino raw ang hindi makakalimot? The doer of the work. So, where is the work? Inside the Word. And this man, but whoso, no gender, it's for all. But whoso looketh into the perfect law of liberty. What is that looketh? Meditating, reading, memorizing, meditating. With a certain purpose of doing it. He being not a forgetful hearer, but a doer of the work, this man shall be blessed in his deed. So itong taong ito ay pagpapalain sa kanyang mga ginawa dahil ang kanyang ginagawa ay ang salita ng Diyos na kanyang kinabisa, sinaulo at binulay. Amen. For my God shall supply all my need. Pero kahit na magsasayaw ka pa ng maghapon, kahit na 100 taong ka pang magsasayaw, for my God shall supply all my need. Hanggat hindi mo ginagawa ang verse 17, silipin natin sandali so that maintindihan ninyo ang meditation. Philippians 4:17. Not because I desire a gift, but I desire fruit that may abound to your account. So pansinin po natin, yung verse 19 ay nakakonekta po sa ibinibigay ng mga Kristiyano sa Pilipos. Hello? So, hindi po ito nakahiwalay dun sa verse 19, verse 18. Ano po ang sabi? But I have all and abound, I am full, having received of Epaphroditus the things which were sent from you, an odor of a sweet smell, a sacrifice acceptable, well-pleasing to God. So meron pong qualification yung verse 19. Kanino yung verse 19? Doon sa mga nagkakaloob sa gawain ni Apostol Pablo. At ano ang sabi ng verse 19? For my God, but my God shall supply all your need. And who is the all? Those who supply his need. Who supplied his need. But my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Bagamat tayo galing sa iba't ibang simbahan, pero tayo ay sakop ng iisang katawan ng Panginoong Jesucristo at sa lahat ng inyong kaloob, hindi kayo pagkukulangin because the God of Paul and my God shall supply all your need. All your need. All your need, no matter how much is that need, no matter how big is that need, it will be supplied because it is from the riches in glory by Christ Jesus. Kaya ang Diyos po ay aabot sa lahat ng pangangailangan mo. Kung kailangan mo ay 1,000,000, then God shall supply that 1,000,000 to you. Why? According to His riches in glory by Christ Jesus, because you have given to the work of ministry. Yan nais kong iyong ipagpatuloy. At dito po tayo magtatapos sa Psalms 19 verse 7.
ito po yung ating dapat na ilagay sa ating buhay. Number 1 is the law of the Lord. Number 2 is the testimony of the Lord. Verse 8. Number 3, the statutes of the Lord. Number 4, the commandment of the Lord. Number 5 sa verse 9, fear of the Lord. And number 6, judgments of the Lord. At ano pa, sa verse 10, more to be desired are they than gold, yea, than much fine gold, sweeter also than honey and the honeycomb. So, para yung ating kalinisan ay magpatuloy na malinis. Number 1, dito sa 6 na ito, balik tayo sa 7. Ito ang ating sasanayin. The law of the Lord is perfect, converting the soul. So pag ang salita ng Diyos ay iyong binasa, kinabisa at binulay, magbabago ang iyong kaluluwa. Converting the soul. So pansinin po natin, ang generator po ay nag-convert from direct current to alternating current. Conversion. Kaya nga kung papansinin po natin, mula sa kahirapan, ikaw ay gagawing masagana. Mula sa sakit, ikaw ay tatanggap ng kagalingan. So, converting the soul. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, magbabago ang iyong isipan, emotionally, magiging kang malusog at hindi mo na daramdamin yung iyong nararamdaman. Amen po ba? So psychologically, hindi ka na mababahala pa because your soul were converted by what? By the law that you meditated upon. At ang pangalawa po ay the testimony of the Lord is sure. So ang mga patutuon ng Panginoon ay tiyak at magiging matalino ang pangkaraniwan. So ano po ba ang patutuon ng Panginoon? Kayo ba'y naniniwala na si Mariang berhen at walang karanasan sa lalaki nagbuntis? So, pansinin po natin, that is the testimony of the power of God. That is the testimony that God do the impossible. Amen. Na ang Diyos ay makagagawa ng imposible. Oh, hallelujah. Kayo ba ay naniniwala na hindi bumaba ang araw nung sabihin ni Joshua na hindi bababa ang araw hanggat hindi namin natatalo ang aming kalaban? So, pansinin po natin na sinunod ng araw si Joshua. Why? Because there is a purpose. And His purpose is for God's glory. Laging tandaan mo, pagkaluwalhatian ng Diyos, pagkaligayahan ng Diyos ang iyong layunin sa buhay, ito ang sasabihin ko sa iyo, makakaranas ka ng mga himala. Amen po ba? It is always connected to the purposes and intention and motive of God. At makikita mo, grabe ang mangyayari sa iyong buhay. And then, so ano ang mga patutuo? Kayo ba'y naniniwala na may araw at may gabi? At ang sabi ng Panginoon, ito ang bagong tipan ko sa inyo, habang ang araw at gabi ay araw at gabi, hindi titigil ang pagtatanim at pag-aani. Sa makatuwid ay tuloy-tuloy ang binitiwang salita ng Diyos. Kaya kung ano man ang nangyayari sa paligid, wala akong pakialam doon. Ang pakialam ko, ako at aking Diyos ay nagkakamabutihan. At pag nakita ng tao ang kabutihan ng Diyos sa akin, sila rin ay magdadalawang isip. Kung magpapatuloy sila doon sa mga ali at liko nilang gawain. So, ngayon sa verse 8, the statutes, yun pong statutes ay mga tuntunin, instruction, yun po, yung gawin mo ito, wag mong gawin ito. The statutes of the Lord are rights, rejoicing the heart. Forgive your enemies. So that is a statute. Anong kabutihan ng iyong iniibig? Love your enemies. Patawarin mo yung mga taong nakagawa ng kasamaan sa iyo. Ano ang mangyayari? Yun ba'y tama? At pag nagawa mong umibig sa hindi ka ibig-ibig, pag nagawa mong magpatawad, magagalak ang iyong puso. Kaya wala kang stroke. Hello?
Pag nagagalak ang iyong puso, paano magagalak ang iyong puso? Sa pamamagitan ng pag-ibig sa iyong kaaway. Sa pamamagitan ng pagpapatawad, alisin mo ang anuman sama ng loob. Amen? At ang sabi po ng sumunod, the commandment of the Lord is pure. Utos ng Panginoon ay dalisay. Ano ang utos ng Panginoon? The greatest commandment is to love God and to love our neighbor and to love ourselves. Love God with all your heart, all your soul, all your mind, all your strength. And love your neighbor. And this is like the first. Love your neighbor with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. As you love yourself with all of your heart, with all of your soul, with all of your mind, and with all of your strength. So I can love others. I can love you if I love myself. Because when I love myself, I will be compassionate. Because God loves me, He is compassionate. Nang ibig sabihin, hindi niya ibig na ako'y maghirap. Hindi niya ibig na ako'y magpatuloy na may sakit. Sapagkat ang kanyang salita ay nagsabi, ilalayo ko sa inyo ang mga sakit at ang mga masama. Salita po yan ng Diyos. Kaya nga, kung ating susundin ang kanyang utos, magliliwanag ang iyong mga mata. At pag maliwanag ang iyong mata, makikita mo kung nasaan yung iyong pagpapala. Makikita mo kung sino yung taong gamit ng Diyos para sa iyo. At ang sabi sa verse 9, the fear of the Lord is clean, enduring forever. So ano po ang magpapalinis sa atin? Fear of the Lord. The fear of the Lord is clean. Cleanliness is next to godliness. Kaya pag ibayuhin mo yung banal mong pagkatakot sa Panginoon at ang banal na pagkatakot, talikdan mo ang lahat ng kasamaan. Nagtanong si Job. Sa Job 28, nagtanong siya sa verse 1, tingnan natin sandali. Surely there is a vein for the silver and a place for gold where they find it. So yung ugat ng pilak ay may lugar at gayon din ang ginto. Kaya nga pag nakuha ang isang lugar ng ginto, meron yung ugat at marami pang kadugtong na ginto yun. Katulad ng nangyari sa gold rush sa California many hundred years ago. Nung makahukay sila ng isang lugar ng ginto, nung kanilang itrace, puro ginto. Dahil nakuha nila yung vein of gold. So ngayon, pansinin po natin, sa verse 2, iron is taken out of the earth and brass is molten out of the stone. So ito po'y tungkol naman sa mga bakal. At sa verse 3, He setteth an end to darkness and searcheth in all perfection the stones of darkness in the shadow of death. Verse 4. So, lampasan po natin yan at gusto kong makita ninyo yung wisdom. Ano po ang sabi sa verse 20? Whence then cometh wisdom and where is the place of understanding? So, wisdom is greater than all precious jewels. Wisdom is greater than silver and gold. Yung lahat ng uri ng mamahaling metal, pag sama-samahin mo ang halaga noon, mas mahalaga pa rin ang karunungan. Kaya ang isang taong may karunungan ay mayaman. Ang isang taong may karunungan ay matalino. Ang isang taong may karunungan ay maliwanag ang mata. Where then come wisdom and where is the place of understanding? At pag itinuloy mo po yan from verse 21 to 27, ang sabi ng mga lugar, wala sa akin ang karunungan, wala sa akin ang karunungan. Pero sa verse 28, ito po ang lugar ng karunungan. At ang sabi po sa verse 28, and unto man he said, behold, the fear of the Lord, that is, praise God. So where is wisdom? In the fear of the Lord. And what is
Wisdom, tinatalikdan mo ang lahat ng kasamaan, tinatalikdan mo ang lahat ng kasalanan sapagkat ang mga anak ng Diyos ay hindi gumagawa ng kasalanan. Nagkakasala pero hindi gumagawa ng kasalanan. Nagkakamali pero hindi gumagawa ng kasalanan. And unto him is said, behold, the fear of the Lord, that is wisdom. And to depart from evil is understanding. Ito po si Job. Sa Proverbs 1:7, ano ang sabi ni Solomon? The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. The fear of the Lord is to hate evil. Muhi ka ba sa masama? Hindi ka ba mayabang at mapagmataas? Hindi ba ang palagay mo sa iyong sarili ay ikaw lamang ang makagagawa ng iyong ginagawa? That is arrogancy. Ang arrogancy po ay pinagsabihan, ay, mali ang ginagawa. Oh, hindi, tama ako. And those are arrogant people. So the fear of the Lord is to hate evil, pride and arrogancy, and the evil way, and the froward mouth do I hate. And nais kong makita yung malinis. Sabihin mo sa iyong katabi, makita yung malinis dahil lininis na tayo, hinugasan na tayo ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Ang gagawin lamang natin is to maintain that cleanliness that Jesus has done to every one of us. And that is the way to maintain cleanliness. Yun pong mga pinag-aralan natin. Tayo po ay manalangin. O Diyos aming Ama, salamat sa mga salita mo na nagsiwalat sa amin ng katotohanan. At kami mabubuhay mula ngayon sa kalinisan. Hindi kami ang may nagumpisa, kundi ikaw, ipagpapatuloy lamang namin. Kaya pagpalain mo ang iyong mga anak, sobrang katalinuhan at karunuhan, at dumaloy ang nabinbin at napigil na pinansyal at material na kasaganaan. Ibuhos mo ito sa kanila mula ngayong gabi sa makapangyarihang pangalan ni Jesus at ang bawat isa'y nagsabi ng Ikaw ba'y nangangailangan ng kasagutan? Ikaw ay maraming katanungan. Kailangan mo ba ng pera? Ikaw ba'y punong-puno ng kabigatan, problema at suliranin? Nasaktan, sugatan, at may sakit at karamdaman? At gusto mong tumaas ang level ng iyong spiritualidad? Ito ang panahon ng paglaya at pagpapagaling sapagkat ang Espiritu ng Diyos ay sumasa atin. Halina sa ating Thursday Night Revival sa ganap na alas 6:30 ng gabi sa Biyaya ng Diyos Christian Fellowship, 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. Para po sa mga karagdagang impormasyon, tumawag sa 723-8752, 726-8016. Ito po ay free admission. Opo, wala itong bayad. Kaya halika na at magsama ng iyong mga mahal sa buhay, kaibigan at kaopisina at sama-sama nating saluhin ang biyaya, himala at pagpapala ng ating Diyos. Welcome to everyone and we want to see you there and experience revival in Jesus' name.